Alright, and here we go sa ating part 1. So, dito muna tayo sa most common questions. Alam ko marami sa inyo na magtatanong sa akin, okay, pagkatapos ng masterclass na to. Kaya, uunahin na natin siya. So, dito sa masterclass natin. Para makapag-concentrate kayo sa ibang mga video natin. Okay, so bago tayo mag-start, kung interesado kayo sa mga in-depth tutorials, pwede kayong mag-join dito sa members area natin sa YouTube or pwede kayong mag-sign up dito sa va4ecomcourse.com. So dito guys, mapapanood nyo lahat ng mga trabahong ginagawa namin sa e-commerce ng mga in-depth tutorials. So dito lang yan sa va4ecomcourse.com. Okay, so umpisahan natin sa number 1. Ito yung pinaka-basic na tanong. Sir, dyan ba sa sinasabi mong trabaho, kailangan ba na fluent tayo mag-English? Okay, so kung BPO yung ina-applyan mo, kailangan fluent. Kung ESL or yung mga teacher online, so kailangan fluent ka rin mag-English at saka dito sa customer service representative or customer support representative. So kailangan fluent ka dyan. Pero dito sa e-commerce, ang trabaho natin dito ay non-voice. Kaya hindi natin kailangan na magaling tayo mag-English. Kailangan natin at least conversational tayo para nakakapag-usap kayo ni client kung ano yung mga ipapagawa niya sa'yo, dapat naiintindihan niyo siya. Dapat kung ano yung sasabihin nyo, dapat naiintindihan niya kahit papaano. Pero hindi required na fluent kayo mag-English. Okay? So, depende yan sa trabahong ina-apply nyo. Kaya dito sa e-commerce, ang kagandahan dito ay non-voice tayo. Okay, next. Kailangan ba na may experience ka? Okay, sa tinagal-tagal ko nag-work from home, sobrang dalang lang. Okay, ng mga client na tatanungin ka kung may experience ka ba sa trabahong ginagawa mo, siguro yung mga client na yon, nakakuha sila ng ibang VA na hindi marunong, hindi alam yung mga gagawin dito sa e-commerce. So kaya nagtatanong yung client na yon kung may experience ka ba. Pero halos lahat hindi na ako tinatanong, okay, kung may experience ba ako o wala. Kailangan at least marunong ka ng basic computer. So marunong ka mag-Facebook, marunong ka mag-research ng mga project ng anak mo, pwede na yon. So, kailangan marunong ka sumunod sa mga instructions. Kaya kailangan din kahit papaano nakakaintindi tayo ng English dahil ang mga target client natin dito, mga taga-US, Canada, UK, so at least man lang nakakaintindi tayo. Okay? Kung ano yung sasabihin ni client, kailangan nagagawa natin. So, pangatlo, kailangan alam mo yung trabahong ina-applyan mo. Kaya dito sa channel natin, nagtuturo tayo dito ng mga courses or dun sa sinasabi ko na optional naman siya no, sa va4ecomcourse.com. So, yan yung nire-recommend ko sa inyo. So, ito, pwede ba to sa cellphone? Unang-una, hindi. Wala kayong makikitang work from home na gamit ang cellphone. So, bakit? Dahil marami tayong bubuksan na browser. Meron tayong time tracker. Meron tayong mga spreadsheet. So, marami tayong mga gagawin. So, kung gagamit kayo ng cellphone, unang-una, hindi kayo makapagbukas ng time tracker. Tapos, yung pagpapalit-palit nyo ng screen sa pagre-research, so sobrang hirap. Kaya, hindi siya pwede talaga sa cellphone. Okay, next, meron ba siyang age limit? So, hindi, walang age limit to, no? Pwede to sa mga working student. Pero, syempre, kailangan ng mga consent ng parents ninyo. So, pwede nyo gamitin yung account ng parents nyo para makapag-work from home. Nakagaya ng sinasabi ko dito sa video na to. Senior citizen ka, okay lang. At least nasa legal age ka, di ba? 18 pataas. Pwede siyang part-time, pwede siyang full-time. So, dito walang age limit. Ang importante rito ay nagagawa mo yung trabaho na ipapagawa sa iyo ni client. So, ano naman yung niche? Anong niche ang para sa akin? So, kung newbie ka, syempre, ang gusto natin yung mga madadaling trabaho. So, dito naman syempre, wala naman trabaho na sobrang easy tapos kikita ka ng $3 to $5 per hour, lalo na sa mga newbie. Syempre, kailangan mo ng konting skills. Sa data entry sa e-commerce, ito yung pwede sa'yo, no? Yung product lister. Maglilista ka ng mga products na ibibigay sa iyo ni client. Pwede ka mag-product researcher. Ikaw yung maghahanap ng mga products na ililista ni client sa online store niya. Pwede ka rin maging store manager. So, masasabi mo na, store manager, hindi nga ako marunong. Masasabi mo lang yan dahil hindi mo pa siya nasusubukan. Kapag natuto ka ng mag-product listing, product research, tapos may ipapagawa sa iyo si client, tapos dadagdagan yung trabaho mo sa hindi mo namamalayan na ikaw na yung nagmamanage ng buong store ni client. So, yun yung store manager, no? Tapos yung cross-posting. Halimbawa, naglista ka ng product sa eBay, ililista mo din siya sa Amazon, ililista mo rin siya sa Poshmark, sa Shopify. So, parang nagka-copy-paste ka na lang ng trabaho mo. So, magkakasama tong mga to. Ito, na ituturo ko to dito sa YouTube channel natin. Okay? Sa ilalim ng masterclass, makikita nyo yung mga crash course doon kung paano namin ginagawa yung mga trabaho na yon. Madali lang to. Ito yung pwede nyong pag-aralan. Ito yung maire-recommend ko sa inyo dahil madali lang yung trabaho na to. Okay, next. Paano ako mababayaran?
So dito guys, no, sa Upwork, gumagamit kami rito ng local bank. Inililink namin yung bangko namin. So kahit anong bangko, no, BDO, BPI, Union Bank, PS Bank, pwede lahat kahit ano. Kasi isi-set up nyo yan sa profile nyo kung papaano kayo babayaran. Pwede sa PayPal, pwede sa Payoneer. Tapos pwede nyo siyang i-withdraw sa GCash tsaka sa Paymaya. Ililink nyo yung GCash nyo sa PayPal. So dito, i-recommend ko yung local bank kasi yung transaction fee niya is $1 lang. So, pwede yan guys, na makikita nyo yan sa settings dun sa Upwork profile nyo or pwede naman sa onlinejobs.ph, PayPal to PayPal. So, sasabihin sa inyo ni client kung ano yung payment method niya. Halimbawa, weekly ang sweldo nyo. So, sa PayPal niya yun isisend. So, sa Upwork naman at saka sa Fiverr, so local bank, pwede yan. Okay, so sa mga requirements, so kailangan nyo lang ng government ID. Okay, kung wala kayong government ID, pwede yung NBI. So, kailangan nyo ng social media kasi ililink nyo yung social media nyo sa freelancing profile nyo para mas maging trustworthy yung profile nyo. So, kung wala kayong government ID, pwede yung NBI. Sa government ID naman, pwedeng license, pwede yung national ID, pwede yung passport. So, yan. Tapos, bank account, syempre. Ayan lang yung kailangan nyo, no? Yung tatlo na yan. So, itong NBI kung wala ka lang government ID. Pero, ang kailangan mo lang, government ID, social media, at saka bank account para makapag-start ka sa profile mo, mabayaran ka at ma-verify mo yung account mo sa freelancing profile mo. Okay, so pwede ba to sa OFW? So pwede to. Unang-una, kung hindi ka naman talaga dyan mag-i-stay sa bansa kung nasan ka man, ang gagamitin mo ritong address ay yung address mo sa Pilipinas. Dahil pag uwi mo sa Pilipinas, hahanapan ka ng proof of address mo. Tapos madidetect yung IP na gamit mo ay wala ka sa Pilipinas. So pag uwi mo ng Pilipinas, sa Taiwan ka, so hahanapan ka ng proof, no, kung bakit nagla-login ka sa Pilipinas na po pwedeng ma-ban yung account mo. So, pwedeng mas maganda gamitin mo na yung address mo sa Pilipinas at pwede kang mag-PayPal payment kasi international payment yan. So, makakagamit ka ng local bank, no? Depende kung meron kang access sa bangko mo dyan sa bansa kung nasan ka, or pwede rin na PayPal, Payoneer, tapos ilalagay mo sa GCash nyo. So, alam ko ang GCash international na siya. Okay, so, paano ko to sisimulan? Una, panonoorin mo to yung buong masterclass na to para malaman mo yung mga kailangan mong ihanda. Pangalawa, manonood ka ng mga crash course natin para malaman mo yung mga trabahong ginagawa namin dito sa e-commerce. So yung pangatlo, manood ka ng mga tips para hindi ka maloko. Okay, so ganun lang kasimple. Manood ka ng masterclass, tapos alamin mo kung paano yung trabahong ginagawa namin dito sa crash course, or mas maganda kung nasa va4ecomcourse.com ka, tapos yung mga tips natin. Habang pinapanood mo to, unti-unti kang maliliwanagan sa mga dapat mong i-ready, mga dapat mong umpisahan. Kaya tapusin mo yung masterclass natin. Okay, sa interview, mahirap ba? Unang-una, through chat ang interview rito. So non-voice to, no? Chat interview, tapos hindi naman talaga siya yung actual interview. Okay, ang pag-uusapan nyo rito ay itong nakalagay dito na client criteria. So, sasabihin niya sa inyo kung ano yung mga requirements niya sa trabaho. Halimbawa, magpa-product research ka. Sasabihin sa iyo ni client, ang gusto kong products ay pinakamataas na yung $50, ang pinakamababa ay $10. So, yun lang yung ipa-product research mo. Sir, paano yung product research? So, check mo rito sa channel natin. Tingnan mo sa playlist natin yung product researcher. So, malalaman mo kung paano namin ginagawa yung product research. Kaya, kumpleto tayo rito, no? Magkakaroon kayo ng skills na may i-offer nyo sa mga client. Tapos, pag-uusapan nyo rito yung about sa trabaho. Anong oras ka pwede? So, ganun lang siya, no? Hindi ito yung tell me about yourself. Kaya, huwag kayong mag-aalala sa interview dito sa e-commerce. Kasi, non-voice siya, through chat. Kung hindi ka marunong mag-English, nahihirapan ka, pwede ka magpatulong sa kaibigan mo, sa anak mo, sa kung sino man yung marunong sa bahay nyo na pwede makatulong sa'yo, pwede mong tawagin. Okay? Okay, so ito yung most common questions. Okay? Lagi yan may tanong na ganito. Paano ko sisimulan? Paano ako mag-a-apply? So, nandito na sa masterclass yan. Okay? Sa part 2 naman natin, ano yung mga kailangan natin ihanda? Okay? Paano yung mga specs ng computer, mga internet provider? Doon naman yan sa part 2. Okay? So, proceed tayo ngayon sa part 2.